Hold up. Yo, what's up? Pagpalang araw po sa inyong lahat. Mga tropa, welcome back sa ating YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa ating channel, naligaw ka at ikaw ay gustong magbarko or mag-skills, land-based, ito ang tamang oras para mag-subscribe ka at manood ka sa aking mga video. Shoutout po sa inyong lahat ha. So as you can see, nasa aircon condition room tayo. At pinapakita ko dyan sa video natin yung nag-leak or may damage na tubo. Ayan. Parang nakati siya. Ayan, ginuhitan natin ng permanent pen ink na kulay dilaw. Tinuro ko, nilagyan ko ng arrow dahil para ng putakte. Bahay na ng putakte. So, yung tubo na yan, susukatan natin, i-layout without pattern natin. Syempre, 'di ba, basic kay Kuya Andy sa mga veterano na kagaya ni Kuya Andy, dahil kaya naman talagang gawin. Kahit hindi na baklasin yan, mag-fabricate ka sa baba, sukatan mo lang. So, eto na, uumpisahan na natin yung ating pagbablog at pagsukat. Yan, may mga sahod-sahod nga yan, no? Oh, mo, may mga tulo-tulo na dyan, pero wala yung leaking. Ayan, no? Hindi na maganda yung 25, masyado nang mataas yung pressure, yung kumbaga 25 na yung lamig ng aircon. So, kailangan na yan. Kailangan kasi yan mababa, mga 23. Pinakita ko yung dating ginawa ko, na ginrinderan ko, hindi pa napaprimeran. So, babalikan natin yan. Majestic Sky, yung dating name ng barko natin. Kasi ngayon, longevity na eh. So, ikot ko kayo dyan sa compressor. Compressor room yan ng dyan sa Reaper. Okay, let's go. So, yan, inikot ko kayo muna dyan. Ipapakita ko sa inyo yan. Ayan, naglagay ng sahod-sahod dyan para hindi mabasa yun, yung parang electrical na yun. Ayan, tumutulo kasi yan, nagyayelo kasi, kaya may sahod dyan, tas napupunta siya dyan sa parang manifold niya. Ayan, may butas dun yun, tapos tatagos yan dyan sa ilalim. Yan, papupunta yan sa gray water. Yun, kaya may sahod. Ayan, nagyayelo yun eh. Ayan, may nakalagay yan. Ayan, ayun hawakan ko pa yata yan eh. Yan, nagyayelo, nag-ano siya. Pag sobrang lamig, tas natutunaw, tumutulo dun. Kaya nilagyan ng pangsahod. So, dadali natin yung sukat natin mamaya, susukatan natin, dadali natin yan sa workshop at ipapabricate yan, yung buo na yan. So, susukatan natin yan. At magsa-shoutout tayo habang ginagawa natin tong voiceover na video para sa mga gustong magpabati at gustong magtanong. Eto, sige, babanggitin natin, babatiin natin, sasagutin natin yung mga katanungan. Okay, let's go. Shoutout sa tropa nating si Tinyo Alan. Ingat, Sir Idol. Pa-shoutout naman dyan. Alan Tinyo po, nag-a-apply ng Peter from Bohol. Let's go. Salamat sa panonood at suporta, bro. Siyempre, yung nag-iisa, Master Billy Castañeda. Shoutout sa iyo, Master. Ingat sa barko. Let's go. At kay Judith Paredes, Idol, salamat sa paliwanag. Marami akong natutunan. Kay Jan Adancel, yan. Kay Yanri, God bless. Raymond Radam, salamat. Christian Abanaib, yan. Raydol de los Reyes. At kay John Joauga, Dennis de la Peña. Kay Jess Saram, salamat ma'am. Kay Christiana Dave, kay Jokal Sonmix, hindi ko mabasa yung mga pangalan. Salamat sa inyong panonood. Yan, ako Lods, 38 years old na. Thank you, Kabakal. God bless po, keep safe sa work. Napakaraming nagme-message, nagko-comment sa lahat ng mga video natin, mga tropa. Pasensya na kayo, hindi ko mabasa isa-isa dahil medyo alam nyo na komplikado din mag-edit ng ating video, lalo na pag ganyang voice over. Siyempre, alam nyo naman na si Kuya Andy is marami talagang obligasyon. Una, siyempre sa pamilya, siyempre hindi natin dapat pabayaan yung ating communication sa ating asawa, sa mga anak natin, kahit na nasa barko tayo. At the same time, meron tayong mga trabaho na ginagawa. Tapos pag minsan may OT, minsan naman wala. Sabado naman medyo hayay dahil half day, linggo day work. So papaliwanag ko na lang sa inyo yung mga
dapat gawin natin, okay? At ano yung mga requirements para hindi na tayo magtanong ng paulit-ulit. Sabi ko nga, kailangan natin una sa lahat, meron tayong experience muna. Umpisahan muna natin sa halimbawa tayo ay gumraduate ng high school or undergraduate tayo ng high school. Tapos ang edad natin ay mga 19. Okay na yan, 19, 20, 21, hanggang 30, hanggang 40. Kailangan natin magkaroon ng trabaho, okay? Explain ko sa inyo bakit. Kailangan natin sa buhay, di ba? Para makapaghanap buhay tayo, kailangan natin magkaroon ng experience sa trabaho. O let's say, eto, gusto mong sumakay ng barko, gusto mong mag-abroad, land-based. Ano bang hahanapin sa'yo? Unang-una, experience mo, di ba? Tatanungin muna sa'yo niyan. Siyempre, may experience ka ba, di ba? Usually, kapag nag-aral nga tayo ng high school, hindi pa tayo agad tatanggapin sa Pilipinas kasi high school graduate lang tayo. Meron pang nagbo-vocational bukod sa high school graduate, nag-aaral pa ng 2 years course, 6 months, 1 year, and then hindi ka pa rin tatanggapin dahil nga vocational ka lang at high school graduate ka pa lang. Kailangan nila college level. So, ikaw nakapag-college level ka naman. Hindi pa rin papasa dahil kailangan nila, ang qualified sa kumpanya nila or sa applyan mo is college graduate. Sorry, nabubulol pa. So, saan ka lulugar? So, ito na lang ang turo ko sa inyo. Hindi na natin, sa akin lang sa opinion ko lang kasi siyempre tapos din tayo, di ba? Dahil yun nga ang isip ko dati, kapag kailangan may pinag-aralan ka, pwede kang makakuha ng magandang trabaho. Ngayon, eto na, maganda nga ang trabaho mo, maliit naman ang sweldo. So, hindi na natin kailangan mag-aral ng college. Diba? Kung tutuusin, kung gusto lang din lang naman natin kumita ng malaking halaga, di mag-abroad na lang tayo. So, bago tayo makapag-abroad land-based, katulad sa akin, hindi naman agad-agad tayo pasok sa ibang bansa or sa land base o sa barko kung wala tayong experience or skills. Siyempre, dokumento din. Kalakip na yun normal yun. Mag-apply ka ng trabaho, kuha ka ng barangay clearance, EDOLA, police clearance, NBI. So, yun na yung requirements nun. Tapos, secondary na lang yun kung high school graduate ka or college graduate ka, may degree ka, hindi yan uso sa ibang bansa, mga tropa. Ginagamit lang. Biruin mo, ganito paliwanag ko sa inyo. Ang mga graduate ng nursing, kamukha sa anak ko, di ba, nag-aaral. So, third year na yon. Ang mga graduate ng nursing or graduate ng doktor dito sa atin sa Pilipinas, let's say, pagdating sa abroad, hindi yan nagiging doktor at nurse. Caregiver yan. O, di ba? Ganong kakomplikado. Sa ibang bansa, ang kailangan, abilidad, skills. So, anong gagawin natin? Kung tayo ay wala namang sapat na pang-aral, di okay na high school graduate. Ngayon, kumuha agad kayo ng vocational course. Automotive, electrical, pwede kayong mag-electrical, electrician, pwede kayo. Pwede kayong construction, mason. Yan, pwede yan. Skills yan, huwag kayong matakot yan. I-upgrade nyo yan, kumuha kayo ng TESDA certificate, pwede tayo sa TESDA para mag-aaral tayo ng welding. Diba? So, napakadaming mga bagay-bagay na dapat nating matutunan bago tayo umasenso sa buhay. Hindi sapat yung nakapag-aral lang tayo. Kailangan meron tayong skill. So, ano una nyo kukunin? Kung sa land-based kayo mag-apply, papaliwanag ko sa inyo, kailangan ninyo ng experience. At least 5 years. Kasi yan ang kinukuha sa Japan at yan din ang kinukuha sa Korea. So, ang ginagawa ng iba dyan, ito ang sikreto ng iba dyan, no? Sa mga land-based, lalo yung mga kasama ko. So, tamaan na sila, manood na sila ng video ko. Total, hindi ko naman na sila kasama ngayon Dinaya lang nila yun. Nagpagawa lang sila sa ewan ko, kung halimbawa, ito legit na shop to. Kumuha sila ng certificate dyan, binayaran nila 10,000. Ganun lang ginagawa nila. Pero kailangan yung certificate na yun or yung shop na yun, yung machine shop na yun, ay talagang lisensyado. May DTI, yan, may permit. So, kunwari, welder ka doon. Siyempre, money involved yun. Bayad ka ng 10K, 15K. So, issuean ka na kung ilang years ang gusto mo. Yun yung ginagawa ng mga kasamahan ko. Si Kuya Andy, legit to. Dahil kahit ipagtanong nyo dyan kay Brother RB o kung kanino dyan sa mga taga-CPR dyan, sa ELPA, buong nabotas dyan, dahil nagtrabaho talaga tayo dyan at nangontrata si Airpat dyan, tsaka utol ko. So sila lang yung hindi legit, pero tayo legit. Diba? Legitan lang sila. So anyway, kasi pagdating doon sa Japan, mamumroblema din sila. Katulad sa kanila, hindi sila marunong mag-arc, di nga sila marunong mag-welding. So, kaya hindi tayo, nag-adjust na lang dahil FCAW doon di ba? Flux cord arc welding doon, tsaka
FCAW tsaka GTAW, gas tungsten arc welding ginagamit sa Japan. So ito na problema sila kasi wala silang experience. Nahirapan silang mag-perform ng trabaho, hindi agad sila naka-adapt. So sinasabi ko sa inyo, pag gusto nyo umasenso ang buhay nyo, diskarte at saka skills ang kailangan. Sa mga nagtatanong nga pala ng requirements, baka humaba yung vlog natin, hindi ko matuko yung gustong sabihin at nung gustong malaman nung maraming nagtatanong. Basic training kung gusto mo sumakay ng barko. Ulitin ko, basic training. Ibig sabihin yung BT. Tapos nun SDSD. Basta manood kayo sa video ko. Napakadali lang naman simple lang Pumunta kayo sa channel ko, scroll nyo dyan. May mga requirements ako ng mga video kung ano yung dapat nyong kunin. At saka sinabi ko sa inyo, paulit-ulit, kung gusto nyo magpa-add sa GC, hindi galit si Kuya Andy nagpapaliwanag lang. Kung gusto nyo magpa-add sa GC, i-search nyo Kuya Andy Vlogs, okay? Kuya Andy Vlogs sa FB at sa Messenger, i-follow nyo, tas mag-comment kayo. Lagi ko tinitingnan yung spam ko sa Messenger, wala namang message. So, panay lang comment nyo ng ad nyo ko, sir, gusto ko sumali sa GC, gusto ko matuto, gusto ko makasakay sa barko, gusto ko ma-upgrade yung knowledge ko, gusto ko makasali sa GC, paulit-ulit ang mga comments. Hindi naman nanonood at ng mga video ko dyan. Hindi rin pumupunta sa Messenger para i-follow ako dun sa FB at sa Messenger. I-message nyo ako anytime. Alam naman ng lahat yan na nagre-reply ako. Para hindi pa ulit-ulit, okay? Para hindi si Kuya Andy ma-high blood. Hindi, joke lang. So, yan na nga. Ito, balik na tayo sa trabaho. Ayan. As you can see, pinabricate natin sa workshop mga tropa. Layout without pattern. Baka meron na namang mainggit dyan. Katulad ng mga kapwa natin na Peter na nagbablog. Masyadong inggitero. Porque gumagamit si Kuya Andy ng 60-13, sasabihin, hindi gumagamit ako ganito ganyan ng 60-30, ang ginagamit ko talaga ay 70-18. Come on, meron namang 60-13, may 70-18. Ngayon kung ubos na yung 70-18, anong gagamitin mo? Laway mo o papandikit mo dyan o didib ko na mo, siyempre gagamitin mo yung 60-13. Ganun lang yun. Kung ano yung available sa barko, yun yung gagamitin ng nating welding rod. Lalo na kung expire na 70-18. Nasubukan mo ba yun? Kapag sinusundot mo, naglalaglag yung flux, naglalaglag siya dun sa mismong bakal ng rod. So, ibig sabihin, expire na, dikit lang ng dikit. Kaya kailangan bago. So, pag wala na, expire na, at wala na yung 70-18, 60-30 gagamitin mo. Kasi ayun yung nandun sa barko Pero kung o-order ka, 70-18, pwede. Diba? Katulad niyan, para tumagal yung lifespan ng ating trabaho. Kaya, sa barko, alam niyo mga tropa, yung ibang Peter nagbablog, nakikipagkompetensya pa. Oo, hindi naman ako naipagpagalingan. Tapos, mag-i-intro pa. Ako, si ganito, si ganyan. Mayabang ako, pero magaling ako. Ano yun? Mayabang, tapos magaling. Sa barko, walang magaling. Hindi ako naniniwala sa'yo. Tumanda na ako, Brad. Mas matanda ako sa'yo. 47 na ako. Ilang taong ka pa lang. Mas bata ka sa akin. Paano sasabihin mong may Peter na magaling sa barko? Walang magaling sa barko, Brad. Kahit mga engineer, chief engineer, Brad, pagka nagkamali, pinapauwi. Ikaw, ako, pareho lang tayong Peter, dalawa, o sa mga iba pang nagbablog. So, hindi tayo magaling. Huwag kang magmagaling sa sarili mo. Hindi ka magaling, tropa. Tandaan mo yan. Kung magaling ka, ilang taong ka na, ilang taon na si Kuya Andy, o sige, nakapag-Japan ka ba? Hindi ka naman nakapag-Japan. Yabangan lang pala gusto mo nakapagtrabaho ka ba sa baradero ng ilang taon? Nagdaan ka ba sa security guard? At saka nakapag-motivate ka ba ng napakadami-daming mga welder at fitter na nakasakay sa barko? 'Di ba? May GC ka ba na 3 or 4? 'Di ba? Payabangan lang tayo. Hindi ganoon. Oo, may abilidad ka sa trabaho, pero yung words na magaling ako si ganito, mayabang ako pero magaling ako. Ano 'yun? 'Di ba? Tapos gagayahin mo pa rin yung magbalag ng ibang Peter, tapos tatawa-tawa, kasi malungkot sa barko, kailangan good vibes. Ano yun? Nakita mo lang dun sa iba na pumapalo ng 1,000 views at sikat at maraming share, like, viral, kumikita, gagayahin mo. Come on, ako, tingnan mo naman, simple-simple lang. Kahit pa paano, di ba? Nakakatulong, nakaka-motivate ng kapwa. Yun lang naman ang layunin natin I-share yung knowledge, matuto sila. Kung may manood sa'yo, at maka-appreciate, salamat. Huwag na natin kailangan magyabang sa sarili para sumika tayo. Never sa akin. Mas gusto ko pa yung pagkakumita yung channel ko, kamukha niya, nanonood, kahit pa paano, nakakapagbigay-bigay din tayo dun sa tropa natin. Let's say, pasalubong man lang na safety shoes, apron, or welding rod, or pag
may time tayo, gawa ng kalandiuso, ibenta natin sa mga iba natin tropa na medyo mababa ang presyo para naman magamit natin yung skills natin, makatulong tayo dun sa mga kababayan natin mahihirap, di ba? Let's say, pag may sobra sa atin, pag may nalimos, magbigay man lang tayo ng pansit, pandesal, o tsokolate, o whatsoever, ganun. Hindi yung asar na asar ako dun sa mga intro na ganun eh. Pasensya na kayo, yung mga mayabang na pare-pareho lang naman tayo eh. Kung buti, kung mas matanda ka sa akin, mas mahaba experience mo, okay ako. Given na magaling tayo, Peter eh. 'Di ba? Hindi mo na kailangan pagyabang, mayabang ako pero magaling ako. Anong klase 'yun? Napaka-hipokrito mo naman masyado. Pangit 'yun. Ako mismo, titirahin kita pag ganyan. Huwag ka magyabang. Kahit na magaling ka, huwag ka magyabang. Hindi karapat dapat ipagyayabang yung skills natin. Ang sabihin mo, marami akong natulungan, yun. Sa pagbablog ko, marami akong natulungan, maraming napukaw isipan, maraming nakasakay ng barko dahil sa skills ko, sinishare ko, ganun. Hindi yung, mayabang ako pero magaling ako. Come on, chief engineer nga, hindi nagsasalita ng ganyan. Mga chief engineer ko, dating mga Peter, nagyabang ba sa akin? Ter, wag mo akong pasiklaban, alam ko na yung trabaho na yan. Dati akong Peter, bago naging chief engineer. Ilan sila? 4 halos. Babanggitin ko pa ba sa'yo? Hindi na kailangan. Si Nerio Morsia. Binanggit pa rin no? Si Nerio Morsia, huli yun. Naging chief engineer, Peter din yun. Si Fernando Yap. Si, Olimpio Biernes. Tapos yung isa pa dating security guard, naging Peter din. Tapos, ang dami. Bakit? Nagyabang ba katulad ng pagbablog na ginagawa mo? Sobra mong yabang. Sana, sa'yo, makarma sa'yo yung yabang mo. Dapat chill lang. Kasi galit talaga ako sa kapwa mayabang. Hindi dahil sa mayabang din ako, ha? Hindi ako katulad ninyo. Ako, may pinagyayabang ako, pero hindi ko sinasabi. Dinadaan ko sa gawa. Dinadaan ko sa... Yung nakikita ng tao ba? 'Di ba? Yung kapupulutan nila, hindi yung puro patawa. Pagkatapos mong tumawa, kinabukasan, wala ka pa rin trabaho. Mas maganda yung napanood tayo, na-motivate sila, uy, ganun pala. Tapos pag may nagtanong sa'yo, replyan mo, tapos bumuo ka rin ng GC. 'Di ba? Ako ang idolin mo. Yabang no? Huwag sila, kasi wala namang kwenta yun eh. Magtulungan tayo, huwag yaan mo yung mga pabebe dyan ng mga Peter or ibang sima na nagbablog. Pabebe lang, pa-hype lang. Dahil gusto kumita ng pera, dahil sikat na, ganun. Makikipag-collab tayo dun sa alam natin na kaya nating, kumbaga, dun sa mabait na vlogger or makakapulutan yung tumutulong, hindi yung puro palabas ng dibdib, palabas ng puwet, palabas ng cleavage, 'di ba? Pa-sexy para lang magpa-hype sa social media. Pangit yun, naaasar ako sa mga ganun. Mas maganda pa yung tumulong, nagpapanggap ng madungis, grasa. Yun, mga pinapalo ko yan. Mga nagbibigay ng mga meron din mga komedyante ang pinapalo. Pero alam mo naman yung OA o hindi. Dahil yung Peter na gumaya doon, ginaya niya rin yun. Ang original yun, si TG. Thailand girl na bading na Ilonggo, ginaya niya lang. Kung paano daw na magpatawa, pagkatapos ng tawa, hindi naman original na Ilonggo, tapos ginaya mo pa, tapos ikaw mayabang pa, walang kwenta pag gano'n, 'di ba? Ako nanonood din kasi ako, pero pagka naasar ako, yan, kamukha niyan, sinasabi ko na. Hindi dahil sa naiinggit ako. Bakit ako maiinggit? Ilan pa lang followers mo? Ilan subscribers mo? Ilan na yung subscribers nung ina-idol mo na yun? Bakit? Ilang videos mo na yung ginagaya yung mga niya? Pumalo ba humakot ba ng subscribers yung channel mo? Hindi naman. So, tigilan mo na yan. Magkaroon ka ng originality para kahit pa paano ako, sumusuporta din naman sa iyo pinapanood din kita 'di ba? Kasi nga gusto ko yung skills mo, yung diskarte mo, nagustuhan ko yun Alam mo yun, pag napanood mo to, magagalit ka pero sa dulo matutuwa ka. Kaya ako naaasar dahil okay na yung nakita ko dati, ha? Hindi ko nababanggit yung pangalan mo, pero alam ko na alam mo yung tinutukoy ko sa base sa mga words ko. Di mo na kailangan baguhin yung diskarte ng pagbablog mo dahil yun na yung akapin mo na yun na yung nagustuhan sa'yo ng tao. Ang daming mga nag-comment sa'yo na hindi ko lang mabilang, basta marami marami rin nagsabi sa akin kasi mga nanonood din yun, lalo na pag nagugustuhan nila yung vlog. Tapos, sir, kilala mo ba sa ganito ganyan? Sir, ang baduy, ang OA na, subscribe ko na. Kita mo yun, nakakaya, pangit, di ba? Kasi kung ano yung naumpisahan mo, akapin mo yun, medyo mag-wordplay ka at gawan mo ng discarding malupit, trabaho mo, ibahin mo, magkaroon ka ng unique
unique ability, unique idea, 'di ba? Yung tema ng pagbablog mo ng content mo. Huwag kang gagaya dun sa alam mo naman na si Raulo no offense, si Raulo din yung gunggong na nagbablog na yon, yung pananalita niya. Ginaya niya lang yung kay TG, Thailand Girl na Ilonggo. Yun yung original na content creator na ganun magklaseng vlog. Tapos nag-Ilonggo. Ako nga, hindi ko nga ginagaya yun dahil nga ako pure na Ilonggo ako. Hindi nga ako nag-Ilonggo, bihirang-bihira lang. Kayang-kaya ko yung gayahin, pero ayoko. Bakit? May originality tayo, boy. Hindi tayo klase ng tao na nakita lang na sikat, gagayahin. Mas gusto ko pang gayahin yung Mr. Nobody pag na-tripan ko na sangag-sangag. Tingnan mo, meron din akong mga video ng gano'n. Kasi mas okay yun. Kumpara naman dun, OA masyado. Oh, ito na guys, si Chief Engineer guys, siya border sa akin guys. Ito guys, hindi naman pure Ilonggo. Cebuano naman. Oh, 'di ba? Samantalang si Andy, Airpat, Ilonggo, taga Carles, si Airmat ko, Karaya, taga Capiz. Oh. Lumaki lang ako sa Maynila pero kabalo pa ako maghambal sa Ilonggo. Anong himuon mo da subong? Buol to sa magbuol ka to o kuha ka to ng kardero kag ipakdol mo sa ulo mo. Marunong ako niyan. Ayoko lang yung klase ng mga patawan na hindi naman natututo yung mga tropa natin. Gusto ko kasi yung yung natututo sila, yung na-amaze sila sa atin at tutularan tayo na sa mabuting paraan. Ang ganda na ng content mo nung una, ang ganda na ng diskarte mo eh. Ako nga, napabilib eh. Biglang weng, 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 weng. Ano yun? Biglang kumambyo, biglang nanggaya. Parang walang originality na parang BJJ mo na pa, bebe. Sabihin ng, sir, wag mo pansinin yung buzzer, ganyan. Kala mo sisikat ka doon. Maniwala ka sa akin, tropa, lalayas yung mga followers mo dahil nauumay din dyan sa the way mong magbablog, mag-content, mag-voice over at magsalita. Mas maganda pa yung mas matindi talaga. Yung mga ganito, yung mga original ba? Kung ano yung dati mo, balik mo yun. Pag nabalik mo yun, malamang, tignan mo, maniwala ka. Kasi, tapos bumuo ka rin ng mga GC, katulad. Kung ayaw mo, huwag kang bumuo. Pero ayun lang, suggest ko lang. Kasi mas matututukan natin sila ng gusto eh. Mas dadami yung mandirigmang marino sa, na Peter, na welder, skills or machinist sa atin sa Pilipinas, buong Pilipinas. So ayaw mo ba makita nun? Kapitbahay mo, putragi, seaman din pala. Oh, 'di ba? Seaman din pala, tapos kilala ka dahil nagba-vlog ka or kilala ka dahil siya pala natuto, may sasalubong sa isa kalaw. Uy, idol, ikaw pala yun. Napapanood ko yung video mo, ganyan. Tapos, yung iba, ayan, walang kwenta yan. Gaya-gaya lang yan ng content ng iba eh. Mas gusto mo pa ba yung may sasabihin sa'yo? Idol, na-inspire ako dun sa video mo, idol. Tapos, mangayak-ngayak siya, di ba yung mangayak-ngayak, alam mo, gusto ko talaga makausap personal. Sabi ko, ako naman, down to earth, di naman ako mayaman. Sabi ko na nga, di ba? Gusto ko lang ma-inspire kayo. Kasi, dama ko kayo eh. Kung ikaw, dati ka ng mayaman o dati ka ng mayabang, hindi mo sila dama. Yun lang yun eh. Ako, hindi ako nagpapasiklab sa trabaho, pero ako, dekada na ako dito sa barko. Prior from barko, land-based na ako, di ba? Malaki na yung experience natin, malaki na yung legacy. Kumbaga marami nang naipundar at hindi naman mayaman, no? May naipundar na rin sa larangan ng industriya ng mga sharing, pagbablog, pagbabarko. So, tuloy-tuloy na yun. Nakatatak na tayo, kumbaga. Ganon din sana yun sa'yo. Huwag lang, huwag mong babaguhin. So, nakita nyo naman, balik tayo sa trabaho, layout without pattern, ang haba ng ibinlag ko dun, ng binitawan ko dun sa tropa natin na yun. Kasi gusto ko, pag pinanood nyo rin siya, is ma-motivate kayo, hindi kayo mayabangan sa kanya. Kaya yan, nakita nyo, kinabit natin. Mga tropa, layout without pattern. So, nandyan yan, may vlog ako para dyan, separate yan, kung paano pagsukat nyan, kung maalon sa barko, yung level, wala kayong level or hindi nyo magalaw, eskwalahin nyo na lang. So, sa iba, pag nagtuturo niyan, may lesson yan eh. May lesson para dyan, yung paano mag-fabricate ng layout without pattern. Kaso nga lang, mag-i-school kayo nyon. Sa schooling, may bayad yun, may tuition fee yun. Pero sa akin, kung sakasakali, pag may time talaga ako at sobrang luwag, kasi alam nyo naman yung aircon, pag pinara yan, mainit sa akomodasyon. Kaya, as much as possible, ayan nga si Eli, kung nando dun pala siya sa sulok, nakita ko.
pinapalitan niya yung condenser ng kabilang takip kasi disundot yan eh. Yung mga bara-bara sinusundot yan, may butas yan, maraming butas. So sa mga sumasakay ng barko, alam naman nila yan kung ano yung ibig sabihin ng condenser. Aircon, may condenser yan, lahat, pati yung lahat ng mga ginagamitan ng compressor yan. Halos lahat yung mga yan, yung aircon, main engine, yung mga lube oil, merong mga condenser yan, boso natin. Pinsan ko pala yan, kamag-anak ko pala, balayin siya pala yung lola niyan. Yan, diyan kami nagkakilala sa barko. So, yun, tinapos na natin yung ating vlog sa pag-sermon dun sa tropa natin na lang ako. So, pasensya na kayo sa susunod. Bibigay tayo ng maganda-gandang vlog at voice over content. Uy, huwag mo naman sipain. Uy, huwag mong itaboy. Pwede pang gamitin yan. Pwede pang baklasin yung plants na yan. Uy, yun, ganun siya pangit ang baduy. Ayoko nun. Ayan. Ayan, X ka ngayon. Diba? Ayan yun. Pero kukunin natin yung plants na yan. Kasi biruin yung mga tropa, yung plants na ginawa ko, 8 butas. Kinundem ko lang, ginawa ko lang 4 kasi nga pag nag-late machine pa tayo, steel plate tapos bubutasan natin, didrill natin, napakatagal yun. Kaya ang ginawa ko, nakahanap ako ng 8 butas na na plants, kinundem ko, binline ko yung 4, tinira ko na lang yung 4. Kaya medyo, siyempre, diba, buti nga sumute pa rin kahit papaano eh. Na-layout pa rin natin without pattern. So, yan, pwede pa yan. Tinitingnan ko nga yan kung may butas pa kung makapal. Makapal pa naman, mabigat pa eh. Or yung bigat niya dahil sa puro kalawang at seawater na yung loob. Pero wala pang leaking. Gagamitin na kasi yan eh. Wala man problema yan. Elbow lang naman yan. Tapos konting reducer or pipe dudugtong. Madali na rin yun i-layout. Kaya pagkabisado nyo na trabaho, sabi ko sa inyo, easy lang ang pagiging fitter mga tropa. Mahirap dahil nga, syempre, di nyo pa kabisado, di nyo pa alam. Mahirap. Ayan na, pinrimeran pa natin. Tayo na rin nag-primer, mga tropa, nakita nyo. Pero, mistake lang ni Kuya. Hindi naman mistake. Hindi na natin pinaprimeran yung loob. Sana kasi kung may primer, medyo tatagal din ng ilang buwan yung bago tanggalin, bago sirain yung primer na yan, matigas yan. Hardener yan eh. Yung loob, hindi natin na primeran kasi kailangan ng ikabit. So, labas na lang. Hindi naman nabubulok yung tubo sa indoor eh. Tandaan nyo mga tropa, pag sa indoor kayo nagkabit, never mabulok yung labas kasi wala namang ulan dyan eh. Wala namang basyada dyan. Ang nabubulok loob. So, as much as possible, dapat pinaprimeran yung loob ng tubo. Na primer din, yung iba nga dinidip ko nan, di ba? Nilalagyan pa nga ng iba yung pangpatibay talaga, pero primer dapat loob. Yun lang ang hindi ko nagawa dyan sa video na yan. Kaya next time kayo, sana maanuhan nyo, malagyan nyo. Pero sa ganyang kasing klase na trabaho na mabilisan, kasi mainit yung akomodasyon pag walang aircon, mga tropa, tandaan nyo. Pero kung malamig na lugar, hindi na kailangan hindi pa winter ngayon dito sa Brazil eh. Ang Kurahe, hindi pa masyado. Medyo mainit-init pa din pag nakapara yung aircon. Kamukha ngayon, nasa gym ako nagbo-voice over. Mainit kasi yung katabi kong kwarto AB, may duty yun 8:12. Kaya hindi ako nagbo-voice over kasi baka magising siya. Lakas-lakas ng boses ko. Tapos binabas ko pa yung tropa natin. Hindi naman binabas. Nagiging aware lang ako dun sa pagbablog niya na iniiba niya na yung the way niya ng content. Gumagaya dun siya sa bulayog na isang nagpapanggap na Ilonggo. Hindi naman pure. Kumbaga para lang din maraming views. Marami rin. Kahit mga tropa ko, nakikita ko may mga tawa-tawa eh. May mga comments sila dun. Nung una, okay pa yun. Pero rin yun eh. No offense lang, no? Pero mahina din sa hindi naman ako mapangmata, pero wala nakikita ko naman hindi din naman masyadong malupit, kumbaga. No offense, sorry kung medyo ganito na magsalita si Kuya Andy. Kasi minsan sa sobrang nayayabangan talaga ako ng gusto, kups na yung dating sa akin. Kasi instead na palitan ng buo, dubler-dubleran lang. Tama ba yun? Tingnan nyo. Napakaliit lang ng butas na yun. Pero para sa akin, build up lang yan. Para sa iba, build up lang yan. Pero para sa akin, mas gusto ko, nag-i-enjoy ako, pati mga tropa.
dito sa kumpanya ko ngayon, ang tubo may sukat yan, may extra yan. Siyempre, di ba? Kaya nga tayo nandito sa barko para kumitang pera eh. So, hanggat may extra, sabi ni segundo sekreter, banatan mo. Palitan mo ng palitan, wag lang yung bago, wag lang yung walang leaking. Yung may leaking, palitan mo na agad, picturean, kasi kailangan talaga yan eh. May picture padala, o hindi may extra ako, di ba? Kung sa isang tubo na yan may 50 ko ba, saan mo makukuha yung $50? Sa kamay ng kalaban o sa kamay ng guryo? Hindi mo makukuha yun sa kalsada ang $50 dyan sa layout without pattern na tubo na yan. Kaliit-liit. Gulat pa nga sila eh. Pwede daw pala yun. Eh, sabi ko, siyempre, pwede yun. Eh, siyempre, sa dry dock yung ginawa yung ano eh. Itong barko, sir, sa dry dock ginawa to. Eh, dati wala naman yan dyan. Sa dry dock, sa blueprint lang kako kami tumitingin. At talaga, sabi ko, sa blueprint lang, bibigay lang yung plano. Wala talaga yan dyan. Eh, wala kang pagpapattern nandun. Yung pattern, yung plans to plan, walang ganun sa dry dock. Buo yun, lilayout mo siya ng buo. Sa blueprint ka lang titingin, diagram, ganun lang. Kaya kung galing kay shipyard, malalaman nyo or alam nyo yung sinasabi ko. Ito, interviewin natin yung tropa natin na nagmamap si Herwin. Itanggalin natin yung voice over para pakinggan kasi nag-shoutout siya dyan eh. So, ito. Salamat nga pala sa panonood nyo at pasensya na kayo dun sa aking mga binibitawan ngayon at salamat sa suporta, tiwala. So, sa mga nagpapa-shoutout dyan, hindi ko na ma-shoutout lahat, halos. Pero pinlas ko naman sa screen yung mga comment ninyo at ulit-ulitin nyo na lang i-play para makakita nyo kung sino yung pinlas ko. Maraming salamat sa suporta. God bless you sa inyo lahat. After ng primer na yan, puputihan ko naman yan. So let's go! Siya nga pala, bago ko makalimutan, doon nagsatanong kung ano ang age limit sa pag-apply sa barko. Hanggang 45 years old sa ibang agency, mga tropa, kailangan makasampa na kayo. Hindi yung 45 years old na kayo is mag-uumpisa pa lang kayo. Kailangan meron na kayong background experience sa ibang bansa or sa fabrication, sa shipyard or sa inter-island. O kumpleto na kayo requirements sa madaling salita. Pwede na kayo, pwede pa yun 45 years old hanggang doon na lang. Doon sa mga 50, hindi ko sure kung talagang makakasampa pa. Sinasabi ko sa inyo honestly, pero may pag-asa yan. Depende sa agency na ma-applyan ninyo. Pero sa akin, mga 50 na yan, siyempre malawak na experience yan. Magsubok pa rin kayo. Pero maraming consequences yan kasi gagastos kayo dyan, di ba? Maglalaan kayo ng sapat na pera para sa pagtitraining ninyo. So, baka matapos kayo niyan, baka mag-51 na kayo. So, i-inquire nyo muna sa agency kung matatanggap pa ba kayo at kukuha kayo ng requirements dahil talagang ex-abroad naman kayo at mahaba inyong experience. So, again, 45 years old, pwedeng-pwede pa yan base sa experience ni Kuya Andy. Kasi ako nga, 47, kahit saan ako lumipat agency, tanggap naman. Tayong i-primeran, ito. Siyempre, di ba, tinan mo, tinrabaho natin yan. So, sama natin kasi may natira pa tayong pintura. Habang kausap pa natin dito si tropang Herwin. Herwin, oh. Yes. Herwin. Single, oh. Still available, oh. Batang-bata pa, oh. Pwede sa teacher, ha? Shout out sa kay Elena. Pinakamamal kong jowa. May jowa pala. Sorry. Kala ko binata eh. Nagkamali ako. I was wrong. I'm sorry, Ma'am Elena. I'm sorry. Actually, mahal na mahal ka nga na ito, ma'am. Ilahi ka nga kinukwento sa akin eh. Pero, tawa ba, ma'am, oh? Nakwento po niya kayo. Sabi niya, mahal na mahal ko yung girlfriend ko. Mayroon nga ako mga pangarap dun. May mga plano ako dun sa kanya eh. Sabi, ma'am. Tingnan mo, malupit talaga yan, ma'am eh. Si Erwin, sipag yan. Mas lamang kumain dyan at matulog eh sa magtrabaho, ma'am eh. Biro lang, ma'am. At hindi talaga yan. Paano to? Naparami ako ng primer, oh. Nagmukhang mapa. Hindi, puputihan ko naman to bukas. Ano yan, puti ba yan o gray? Gray, para yan dyan, no? Walang problema to. Ako na bahala dito bukas. At least may libangan ako bukas. Mga tropa, yung mga ganitong trabaho, libang-libang lang to, uy. Huwag nyo seryosohin yung ganito, mga tropa. Yung paminto-mintura, libang-libang lang to. Basic, yun. Basic lang to. Hindi naman magandang trabaho sa barko. Oh, ito yun, tama. Ito yun. Kaya, biruin mo, hindi naman pinag-aaralan yung pamimintura sa barko. Matututunan mo yan. Ganyan lang. Pahit-pahit mo lang ng ganyan. Pero huwag ka magsalita yung katulad ginagawa ko kasi nalalanghap mo yung amoy eh. Yan oh. Mga nakatago pa ron oh. Puputihan din natin yan.
susunod na araw mga tropa, puputihan natin yan. Kasi, primer. Yan. Tagal na to eh. Ngayon lang natin to na ano eh. Ayan o. Yun. Yun o. Problema dyan. Lalagyan natin ng puti yan. Yan o. Yung kahoy na yan, puti yan. Diretso yan. Lahat yan puti. Pagka binalikan ko yan, magiging puti na yan. Kahoy na yan. Diba? Yun. Let's go. Alam ko na. Yung matitira ko pala. So saglit lang, may pupuntahan ako. Nakakalimutan ko pala, may postcard pala akong ginawa ron. May primer ako yun, hindi pa tapos yun eh. Dali lang ha. Nasa natin tulo, baka mapinturahan mo ng green eh. Hindi, syempre magkukulay. Yan. Yan, okay na yan. So ano ha, ikaw na muna bahala dyan, tropa ha. Enjoy mo na yan ha. Punta tayo rin sa ano ko mga tropa. Ayun o. Bukas kaya dito, sarado. Punta tayo dito. Balik tayo dito. Siguro tapos na mag-iyaw si Orme. Pipinturahan ko yung ginawa ko nga palang ano, postcard. Maambo na oh. Ay, hindi pa tapos oh. Dapat tapos na. Tapos na no? Ayun, tapos na. Pinatay niya na. Oh, dyan lang yan. Mawala din yan mamaya. Daming uling oh. Ito oh, mga tropa oh. Sige. Ito oh. Pinturahan natin yan. Ano lang to eh. Yung mga reta-retaso lang to mga tropa. Mga tira-tira materyales. Ito oh, nakita niya hydraulic pipe yan na luma. So gagawin natin, gagawin kong postcard. Kasi ito, yung postcard na to mga tropa, wala na. Tingnan nyo naman oh. Oh, oh. Wala na oh, bulok na oh. Oh, oh wala na. Tapos napakagaan pa. Tapos pag sinakay mo dito sa ethyl oxygen, puta nahuhulog. Bumibigay kasi napakanipis ng mga material. So ito, hydraulic to eh. Tapos makapal yung slate plate natin. Wala na dyan, ito. So primeran natin to. Tapos na si Mayor. So ilang dinabot siyang oras, kakain na naman tayong hapunan. Yun lang ang ano sa barko, buhay ng barko. So diretso primer na yan, sayang eh. So ang araw, pagulong na lang kulang dito ha tropa ha, gulong. Halos kumpleto na to, gulong na lang. So walang problema sa gulong pagka may oras tayo. Sinisingit ko lang kasi to. Hindi ko naman ginadjab order talaga to. Dito nakasulat sa job order. Ginawa ko lang to dahil wala talaga akong magawa pa. Tapos isip ko, pagka may na-repair ako sa deck, wala akong gagamitin postcard dahil yun nga sira na. Mahirap din pag walang postcard. Kaya akit natin nakamapit tayo. Mahirap pag walang postcard mga tropa ha. Bubuhatin nyo yung acetylene oxygen tapos itatali nyo sa gilid. Pangit diba? Pag magbabalik na kayo nakakapagod na. Hindi ka mukha nito. Pag meron tayong postcard, anytime pwede mong kunin, pwede mong i-secure sa akomodasyon, sa gangway pala, sa akomodasyon, sa gangway. So yun, hindi ko na papatapusin vlog ko sa inyo. Ako na magtutuloy. Salamat sa inyong panonood. God bless you. Mag-ingat kayo ha sa trabaho ninyo. Sabi ko sa inyo, magmo-motivate si Kuya Andy at gagawa ng mga makabuluhang vlog base sa na-experience niya dito sa barko. Hindi tayo gumagawa-gawa ng istorya. Lahat ay tungkol sa experience. Kaya kung gusto nyo rin masenso yung buhay ninyo, siyempre umangat yung sweldo ninyo. Kung kayo ay land-based, shoutout dyan sa mga nasa Riyadh, KSA, Kingdom of Saudi Arabia, mga nasa Japan, dami pa din sumusuporta at pumapalo sa atin. Lahat ng mga nasa Japan or Korea, pagpatapos na kontrata ninyo, mag-ipon-ipon na po kayo ha, para kita-kita tayo sa sa Pinas kung sakali. Kung hindi naman tayo magkita-kita, usap-usap tayo dyan, messenger, chat tayo or sa GC. Tuloy nyo lang, maraming nakakaalis. Tandaan nyo, maraming nakakaalis at
nagpa-process ng papel na paalis na rin. Lahat yan, nasa grupo natin. Lahat yan, natuto at na-motivate lang sa pagbablog ni Kuya. Kaya maraming salamat sa solid at totoong supporter at sa lahat ng mga haters at basher. I love you sa inyong lahat. God bless you. Saludo, Kuya Andy Vlogs, Mandirigmang Marino. Brrr! Sipag talaga ni Master Erwin, oh. Tignan mo, patapos na siya, oh. Tignan mo, patapos na siya, mga tropa, oh. Dito na lang, oh. Geng! Ganyan ang proper na mamimintura, eh. Dito yung huli. Kasi kung dito unahin mo, doon ka na huli, paano ka makakabalik dito, di ba? Pinag-isipan mo yan? Opo! Magaling kang bata ka. Hindi, oh. Starting Marino ka! Oh, matindi, oh. Discarding Mandirigmang Marino. Sabi mo. Starting Mandirigmang Marino! Oh, let's go. Ganda tingnan pag naka-primer, oh. Tingnan mo. Lupit, oh. Pati pag naka-green, tingnan mo, mga tropa, para nasa dry dock. Makinis. Yun lang ang nagpapangit. Kasi naging patsi-patsi, parang girap. Bale, puputihan ko yan pag may time pati to. Pati kasulok-sulukan, no? Mawawala na yan, wala nang tulo, eh. So, let's go. A few moments later. Yun, binalikan natin. Yan, pininturahan na natin ng puti. Yan, pinakita ko sa inyo. Di ba? So, yan, pininturahan na natin ng puti. Malinis na. Tapos, yung ganun na rin yan, oh, di ba? Patsi-patsi yan, puro pula. Ngayon, puti na rin lahat. O, di quality, malinis. Doon nagtatapos ang ating vlog na napakahaba for today's video. Maraming salamat sa inyong panonood at sa suporta. God bless you all. Saludo!